Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin Ninyong Biblia. Know Your Bible program, matid po sa inyo ng World Radio International through White's Pero Road Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Ito pong subject natin, the Triune God or the Godhead, Truth or Fiction. In ating pong teksto dito ay 1 John chapter 5 verse 7. This is intended for February 23 sa ating radio program dito po sa GMA Barangay 92.7 FM every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Yan po yung GMA Radio DWRA broadcasting from Baguio City. Pero sa YouTube po, ina-advance natin ito. So we'll now continue discussing the subject, the Triune God. Hindi ko binanggit yung word na Trinity. The Triune God or the Godhead, Truth or Fiction. Intended for February 23, 2025. Ang ating pong teksto, 1 John chapter 5 verse 7. Ito pong sinasabi sa ating teksto sa 1 John 5:7. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. So makikita niyo mga kapatid na sa pagbabasa natin sa 1 John chapter 5 verse 7, yung tatlo pwedeng maging isa. Sa wikang Pilipino, ganito po ang sinasaad sa 1 Juan Kapitulo 5, talatang 7. Tatlo ang nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita at ang Espiritu Santo, at ang tatlong ito ay iisa, at mayroong tatlong nagpapatotoo sa lupa, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at ang tatlong ito ay nagkakaisa. 1 John chapter 7 verse 7 and 8. Yan po sa ating Filipino version. There are several theories on the nature of God. Marami pong mga teorya tungkol sa tinatawag nating kalikasan ng ating Panginoon Diyos or nature of God. Ang ating pag-uusapan ay ang idea ng tinatawag nilang Trinity. Although yung word na Trinity o Trinidad ay wala po sa scriptures, pero ay ang idea po ng Trinity or Triune God or the Godhead nandoon dyan po sa Biblia, at yan po ang ating patutunayan sa ating discussion sa umagang ito. Well, for example, the Unitarians believe that God is one being or a unity. Ang ginagamit po nilang teksto ay sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, kung saan ay sinasabi, the Lord our God, the Lord is one. Ang ating Panginoon Diyos, siya ang Diyos at ang Panginoon ay isa. O yun ang sabi doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Yan po ang kalimitan na ginagamit ng tinatawag nating Unitarians, yung hindi po naniniwala sa tinatawag nating Triune God or Godhead. Well, in discussion this morning, we will discuss the subject in three ways. Number one, the real meaning of the oneness of God. Ano ba talagang ibig sabihin ng pagkakaisa ng Diyos or the oneness of God? Number two, reasons for denying the idea of a triune God. Ano ang mga dahilan kung bakit ayaw nilang tanggapin yung tinatawag nilang triune God? O sometimes we call it a Trinity. And number three, what are the proofs that though God is one, yet He is a triune God? Ano ang mga katibayan na bagamat sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay isa, subalit kung titingnan natin, ang Diyos pa ay tinatawag nating Triune God. May tatlong personalidad o persona sa iisang pagka-Diyos. So yun po ang ating pag-uusapan sa mga kita, at sana nandiyan kayo at pwede po kayong magbigay ng inyong reaksyon, komento o talong tungkol sa pag-aaral na ito. At of course, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Know Your Bible Program, I am Brother Dan Oliva, at kayo po ay nanyana mag-subscribe para kayo po ay bibigyan ng notification every time na may bagong video. Ito po ilalabas sa ating YouTube either tomorrow or Saturday, February 22.
Now let's go to the discussion of the real meaning of the oneness of God. In Hebrew, the oneness of God is commonly expressed by the Hebrew word ikad, which means one. As I was cited a while ago, yung Deuteronomy 6 verse 4, sabi dun, the Lord our God, the Lord is one. So ang ginagamit po dun sa Hebrew language ng salitang one is ang Hebrew word na ikad. Deuteronomy chapter 6 verse 4. But while this word ikad can mean one in number, it also carries a deeper meaning of complete unity and oneness, not just a numerical singularity. Singularity, ano pong ibig sabihin nun? Okay. Yung salitang ikad sa Hebrew, pwedeng isa lang. Pero it does not really mean absolute one, na iisa lang talaga. Because it actually carries a deeper meaning of complete unity. Mas malalim po na kahulugan ng pagkakaisa. At hindi lang po iisang personalidad. Yun po ang word na ikad sa salitang Hebrew. Moses, guided by the Holy Spirit, used ikad, which is used most often as a unified one. Yung tagasulat po ng Book of Genesis o Genesis, si Moses, ay siyempre alam natin na siya ay binayayaan, binantayan ng Espiritu Santo ng sulatin niya ito. Ay ginamit niya po yung salitang ikad, Hebrew word ikad, which actually means a unified one. Nagkakaisa na isa. Nang ibig sabihin, hindi lang talaga absolute na isang personalidad, kundi absolute, rather unified one. Nagkakaisa na isa. Medyo mahirap po intindihin yun, ano? But, for example, in the book of Genesis, chapter 2, verse 24, nakasulat po dun sa book of Genesis 2:24, the two shall become one. Ito po ay patungkol sa lalaki at babae na pinag-isa ng Panginoon, husband and wife, si Adam and Eve. The two will no longer be two, but they shall become one. Yan po ang sinasabi sa Genesis chapter 2 verse 24. Yun ang salitang one doon sa English, and of course sa Hebrew, ginamit po ni Moses yung salitang ikad. The two shall become one flesh. Ang dalawa ay maging isa na laman. Yung word na ikad doon o yung one doon is the Hebrew word ikad. Okay? Same with one in Genesis chapter 6 verse 4. So kung pagtutugmain natin yung Genesis chapter 6 verse 4 and Genesis chapter 2 verse 24, pareho po yung Hebrew word na ginamit ng Hebrew writer na si Moses. Yung word na ikad means one. Now, of course, this is most troubling for Jewish people and anti-Trinitarians, since the word yasid, the main Hebrew word for solitary oneness, is never used in reference to God. Ulitin ko po. Ito po ay nakapagbibigay ng problema sa mga Hudyo, sapagkat ang Hudyo, ang alam nila, God is only one, nag-iisang absolute one, nag-iisa lang talaga ang Diyos. At of course, yung mga kumakalaban sa idea ng Trinity or the Triune God, ang ginamit po dito sa ibang termino, sa halip na ikad, ang ginagamit po ng ibang writer, Hebrew writer na si Moses, pag hindi po in reference to God, ang ginagamit niya word na Hebrew word na referring to one, absolute one person or something one, ang ginagamit po niyang Hebrew word is yasid, hindi po ikad. So the word yasid, the main Hebrew word for solitary oneness, is never used in reference to God. Ulitin ko po. Kapag si Moses ay nagsusulat ng patungkol sa Panginoon, na isa lang ang Panginoon, ang ginagamit po niyang word sa Hebrew is ikad. Hindi niya po ginagamit yung yasid na Hebrew word na ibig sabihin one, absolute one. So makikita natin na sa paggamit ng dalawang Hebrew word, ikad at saka yasid, nakikita natin na pag sinabi nating ikad, nagkakaisa na isa. At pag sinabi nating yasid, iisa lang po yun, absolute one talaga. Yun po ang ibig sabihin nun. Now, the Greek word, sa Griego, kasi naisulat po yung New Testament sa Griego at yung Hebrew scriptures, na isalin po sa salitang
Griego at yun ang tinatawag nating Septuagint version. Bakit Septuagint? Kasi mayroon pong 70 scholars na nagsalin ng Hebrew Bible into the Greek language. At sa Griego, ang ginagamit nilang word for oneness, unity, unanimity is the Greek word hinutes, which can be used figuratively. So kita nyo na, pati sa Hebrew, sa Griego, pag ginamit nila yung word na hinutes, ang ibig pong sabihin niyan, hindi lang absolute one. Kung hindi, talagang figuratively one. For example, in the book of Ephesians chapter 4 verse 3, sinabi doon ni Apostle Paul, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Eager to maintain the unity of the Spirit of the bond of peace. So, meron tinatawag na unity, pagkakaisa ng Espiritu sa tinatawag na pagkabuklod sa kapayapaan. So, nakikita natin yung it's not absolute na iisa lang, kundi nagkakaisa na isa. Yun po yung ibig sabihin nun sa Hebrew word at sa Greek word na hinutes. Now, it is of course difficult to accept by skeptics and even other groups of people. Pag sinabi natin skeptics, yung nagdududa, yung mayroong pag-aalilangan lagi sa salita ng Panginoon. At itong mga skeptics, yung mga taong mapag-aalilangan, hindi po nila matanggap ang katotohanan na ito ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. At ulitin ko po, babasahin ko ng 2 o 3 beses para maunawa nating lahat. There is only one God. May isang Diyos lang po, eternally existing in 3 distinct persons. So, isang Diyos, pero sila po ay nag-i-exist sa 3 personalidad o pagkakakilala sa Biblia. Ano yun? Well, of course, we have the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. And each person fully divine and equal in nature. So, bawat persona ay Diyos at magkapareho sila ng kalikasan o naturalesa. In other words, walang labis, walang kulang ang bawat isa. And of course, sa trabaho, of course, kung minsan makikita natin parang mataas yung isa, pero that we can explain that later. Yet, unified as a single God. Nag-iisa sila na isang Diyos. Natuod, nagkakaisa na isa. 3 nga sila pero nagkakaisa sila. At bilang isa. Yun pong ibig sabihin ng unified as a single God. Meaning that there are 3 distinct persons, yet they are one God, sharing the same essence. Ulitin ko po. 3 personalidad sa pagka-Diyos. Iisang Diyos lang sila, sharing the same essence. Pare-pareho ang kanilang kalikasan o naturalesa. Hindi ko na po alam kung naintindihan nyo. Bahala na po kayo. Meron kayong katanungan, pwede kayong magtanong. Of course. Now, let's go to some reasons why skeptics deny the idea of a triune God. Bakit itong mga Unitarians at iba pang mga nag-aalinlangan sa pagka-Diyos hindi nila matanggap ay yung idea ng triune God? Ano po yung mga dahilan nila o rason? Number 1, people deny the concept of a triune God or sabi na nating Trinity, La Trinidad, because they cannot find the word Trinity in the Bible. So hindi daw nila makita yung word na Trinity in the Bible. They're already denying it. Sabi nila hindi totoo yan. Mali yan. Yun ang kanilang sinasabi. Because they cannot find the word Trinity, they say it's not in the Bible and it is not scriptural. Well, of course, kung ititrace mo natin yung history kung paano napasok yung idea na Trinity o La Trinidad, mayroon pong kasaysayan yan. Well, of course, ang nagsimula po niyan na gumamit ng Latin na term na Trinity sa English, Trinity, of course, Trinidad sa Espanyol. But the original term na ginamit is Latin. Ang gumamit po niyan ay si Tertullian, isa po sa mga leaders ng early Christians about 155, 200 Anno Domini or in the year of the Lord. Kapanahonan na po natin yan. So siya po yung gumamit ng word na Trinity, of course sa Latin, to describe the divine nature of God. Inalalawan niyo po yung pagka-Diyos.
ang naturalesa ng pagka-Diyos, di kalikasan ng pagka-Diyos, the triune God. And then, another leader during the time, about 4th century, 400 years after Christ, was a man by the name of Arius. Ano pong itinuro nitong si Arius? Well, sabi ni Arius, he thought that the Son was subordinate to God. Yung anak, si Jesus, ay mas mababa raw sa Ama sa langit o yung pinaka-Diyos. Alright. Later on, during the Council of Nicaea, about 325 Anno Domini, the Council of Nicaea confirmed the Trinity as an official church doctrine. Ito po talaga yung kinakalaban ng mga Unitarians at yung iba pang mga grupo na hindi tumatanggap sa Triune God. Kasi nga raw, ang nagturo daw at nagsimula ng pagtuturo ng La Trinity or the Trinity, La Trinidad, dito po raw sa Council of Nicaea, about 325 Anno Domini, panahon na po ito ni Emperador Constantine. Sila po yung nag-confirm, inaprobahan nila, parang ginawa nilang official doktrina ng Iglesia. O sabi na nating, wala pa namang tinatawag doon na Roman Catholic, wala pa po. Iglesia, sabi na nating Iglesia ng Panginoon na nasa Roma. Sila po yung sikat na iglesia ng panahon. Sila po yung during the Council of Nicaea, sila po yung nag-declare na ang Trinity should be the official church doctrine. It stated that the Son is the same substance as the Father. So ang ginamit po nilang termino sa Griego, the Son is of the same substance, is the Greek word homoousios. Nandiyan po sa ating screen, sa ating YouTube, makikita nyo homoousios, homoousios. So pareho daw ang substansya ng Ama at ng Anak. Sila po yung nagsabi niyan, ano? Now, another council by the time of Constantinople, ito yung Council of Constantinople po, ito sa Turkey na po ito, no? Nagkaroon ng another city, yung emperador, inilipat niya po sa Turkey. Noong pinatawag nilang Constantinople or the city of Constantine. But later on, it was called Istanbul. Nasa Turkey po ito. Year 381 Anno Domini, they expanded the Nicene Creed. Yung credo o deklarasyon nila sa France and Asia, in-extend nila yung kapareho na substansya ng Panginoon na Diyos, pati na rin sa Espiritu. So, tatlo. Ang Anak, ang Espiritu Santo at ang Ama, pareho po yung kanilang divine substance or divine essence. Ang ibig sabihin, magkapareho sila na tatlo ng kalikasan na bilang Diyos. So, yun po yung inaprobahan nila sa First Council of Constantinople in 381 BC. AD, I'm sorry. Now, a well-known religious group, hindi ko na pa babanggitin kung anong grupo ito ng reliyon. Marami po sila, pero may isa pong grupo na sila po yung very vocal dito. Sila yung nagdi-display ng mga babasahin dyan sa mga daan, namimigay ng mga libreng babasahin, kumakatok, nag-house to house. Sila. Ito po yung grupo nito. They reject the Trinity as a teaching. Sabi nila, hindi daw is scriptural. Hindi raw mababasa sa Biblia. Tama nga naman yung hindi mababasa, pero yung idea nandoon. They view the Father as a person separate from the Son, Jesus Christ. So yung Ama sa Kristo hindi ba kapareho? Alright? The Holy Spirit is not God. He's just an active force rather than the third party or the third part of the Trinity. So yung Holy Spirit, kwan lang daw yun, puwersa lang. Isa lang daw, isang lakas lang. Hindi siya tagdala kapareho ng tinatawag na substansya o naturalesa ng pagka-Diyos. Okay, number 3 reason. The Bible does not explicitly state the word or the concept of Trinity. Ito hindi mababasa sa Biblia yung literal na Trinity. But it can be seen as polytheism, worship of many gods. So sabi nila, pag may tatlo daw na personalidad na pagka-Diyos, parang nagsasamba ka sa maraming Diyos. Yung tawag nilang polytheism, worship of many gods. The concept therefore is difficult to grasp and illogical. So sapagkat ang konsepto ay ang ideya ng triune God,
mahirap daw tanggapin at mahirap ipaliwanag when reconciling the distinctness of the Father, the Son, and the Holy Spirit in maintaining their quality of oneness. So the Trinity concept moves away from the strict monotheism of one God of Judaism. So, ang ideya po ng Trinity o tatlong Diyos na ideya ay laban po sa paniniwala ng mga Hudyo. The Jewish people or the Israelite people believe only in one God. Very strict to sila. There is only one God. Hindi nila kilala si Jesus. Hindi rin nila kilala ang Espiritu Santo nung kapanahonan nila. And when Christ was already alive during his ministry, pangangaral ni Kristo, hindi nila matanggap na si Jesus ay kapantay ng Diyos at pati ang Espiritu Santo ay Diyos. Hindi nila matanggap yon. So, another group that's very vocal on this, sabi na nating pangalanan natin sila, ang tawag nila sa kanilang grupo, they are called the Oneness Pentecostal Group. Interprets oneness as only one divine person but manifested in different ways. Ito po yung paniwala ng mga Oneness Pentecostal Group. Sabi nila, iisa lang ang Diyos. Pero may tatlong pagpapahayag. Three ways, they display themselves as three ways. Father, Son, and Holy Spirit. Pero isa lang talaga yun. Nagpakita lang. In other words, parang isang aktor, nakita mo isang gwapo, then later on naging pangit, and then later on naging babae, parang ganun po, pero isang tao lang yun. Parang ganun din ang concept ng Oneness Pentecostal Group. Now, the Iglesia ni Cristo 1914, I'm just giving you the names para alam ninyo kung sino nagtuturo. And of course, this is not a sort of a slur on them, but rather ito lang, pinalalahad lang natin yung pinaniniwalaan nila. The Inc. 1914 or the Iglesia 1914 group believes that the Father is the Creator, Deity, and the only true God. So yun parang paniwala ng mga Iglesia ni Cristo. Ang Ama, siya yung naglalang at siya lang yung tunay na Diyos. So ayaw nila sa Trinity. They regard Trinity as heretical and they adopt the version of the Unitarianism. Isang God but nagpakita lang sa iba-ibang forma, ibang personalidad, pero isa pa rin siya. Furthermore, the Iglesia ni Cristo 1914 also teaches that Jesus was created by God the Father, sanctified him to be sinless, and gave him the titles of the Lord and the Son of God, and therefore Jesus Christ is not divine. Ulitin ko po. So yung INC 1914, ang pagtuturo po nila, si Jesus ay nilalang ng Ama. At ito ay kanyang ginawang sinless. Ginawa niyang walang kasalanan ang Panginoong Hesukristo at siya rin ang nagbigay ng titulo sa Panginoong Hesus na Panginoon at Anak ng Diyos, pero hindi siya Diyos. Yun po ang doktrina ng INC 1914. I-check nyo lang po. And furthermore, the last but not the least, the Inc. 1914 also does not believe that the Holy Spirit is divine or God, but He's just the power of God and not divine. So yung Espiritu Santo, hindi po kasali doon sa triune God or Godhead, kundi siya ay parang impluensya at hindi po siya Diyos. So yun po yung mga pagpapaliwanag nila kung bakit hindi nila matanggap yung idea na triune God or the idea of a triune God o three persons in one God. Hindi nila matanggap yun. Now let's go to the Bible proof, mga ebidensya sa Biblia na ang Panginoong Diyos, bagamat isang Diyos, ay may tatlong tinatawag na personalidad na kapare-pareho nilang Diyos. Kapareho na kapangyarihan, kapareho ng substansya, at etc. Alright. Number 1, though God is one, yet He is a triune God. Although ang Diyos ay sinasabing iisang Diyos, subalit kung babasahin natin yung mga maraming talata sa Biblia, mga kapatid, for example, sa Matthew chapter 28 verse 19, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga disipulo niya, sa mga apostoles, umayo kayo at gawin niyong mga alagad ang lahat ng tao sa lahat ng bansa sa buong mundo. Binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak,
at sa pangalan ng Espiritu Santo. Sa Kristo mismo ang nagsabi na may tatlong personalidad sa pagka-Diyos. Sinungaling ba ang Panginoong Kristo? Hindi naman yata sinungaling ang ating Panginoong Kristo. So may tatlong personalidad. At dapat binabanggit yun kapag tayo ay nagbabautismo sa kapatawaran ng mga kasalanan at sa pagtanggap ng Espiritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. This passage, brothers and sisters, indicates that there are three distinct persons within one God. Tatlong personalidad na malinaw. Subalit, iisa silang Diyos. Pwede ba yun? Well, binasa natin kanina doon sa 1 John chapter 5 verse 7, yung ating teksto. For there are three that bear witness in heaven. Number one, the Father, the Word. Yung the Word, yun si Kristo. Kasi doon sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was God, and the Word was with God, and the Word was God. Yun. And the Word became flesh. Naging tao. Ang logos o salita. O akala na salita lang yun, pero yun spokesperson ng Panginoon God, ng Panginoon Diyos. So nandun po sa John chapter 1, verse 1, verse 3, verse 4, verse 14. Yung word refers to Christ. So there are three that bear witness in heaven, sabi ni Apostle John, the Father, ang Ama, the Word, ang salita, ang logos, ang verbo, at ang Espiritu Santo, and these three are one. Itong tatlong ito ay iisa. Paano ba nagiging isa ang tatlo? Pwede nga yun. 1 times 1 times 1 equals 1 pa rin yun. So yung husband and wife, when they get married, 1 plus 1 equals 1 pa rin yun. So, ewan ko ba, hindi nila maintindihan. Now, let's continue. This passage, the triune concept of God means the Father, the Son, and the Holy Spirit are separate persons sharing one divine essence. Hindi po sila iisang personalidad, kundi separate, distinct, magkaiba. Pero tatlo sila na personalidad, pero pare-pareho sila ng tinatawag na substansya, kalikasan o naturalisa na pagkadiyos. Three persons in one God. Ewan ko kung bakit mahirap tanggapin. These verses speak of the Father as God. Philippians chapter 1 verse 2. Jesus Christ as God. Chapter 2 verse 13. Titus and the Holy Spirit as God. Acts chapter 5 verse 3 and 4. Nandun tinawag ni Apostol Pedro ng Espiritu ay Diyos. Doon sa Titus, tinawag din ni Tito, sulat ni Apostol Pablo kay Tito, na Diyos din si Kristo. At sa Philippians chapter 1 verse 1, doon yung God. So tatlo pa rin. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ano pa? Marcos chapter 1 verse 10 to 11. Marami pong bersikulo ito. Of course, referring to Matthew chapter 3 verse 13 to 17, Luke chapter 3 verse 21 and 22. Pare-pareho lang po yan. Pero nandito po nakalagay, the Father spoke from heaven. Ito na yung nabautismohan si Kristo. Binautismohan siya ni Juan Bautista. The Father spoke from heaven. Nagsalita yung Ama galing sa langit. Bumaba ang Espiritu Santo katulad sa isang kalapati, and also Jesus came out of the water after His baptism. So tatlo. The Father is in heaven. Bumaba yung Espiritu na katulad na isang kalapati, and Jesus Christ came out of the water after He was baptized by John the Baptist. Tatlo. Marunong ba kayo magbilang, mga kapatid? Acts chapter 7 verse 55. Ito yung description ni Lucas when Stephen was being stoned to death by the Jewish people. Nangaral si Esteban, nagalit yung mga Hudyo kahit sinabi ni Esteban na si Jesus ay nabuhay na muli, at yung nagpapatay kay Kristo yung mga Hudyo. Nagalit yung mga Hudyo at pinagbabato nila si Esteban. But sabi doon sa Biblia, 7:55, before namatay si Esteban, but Stephen, full of the Holy Spirit, sabi doon, gazed intently into heaven and saw the glory of God, and also saw Jesus standing at the right hand of God. Ano sabi? Ulitin ko po. Si Stephen, sabi doon sa Gawa 7:55, punong-puno ng Espiritu Santo. And that was, he was inspired with the Holy Spirit, at tumingin doon sa langit. At sa langit ay nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, yung Ama yun, at ang kaluwalhatian pa rin ni Kristo,
na nakatayo sa kanang kamay ng ating Panginoon. Yun, Acts chapter 7. Ilan sila doon? You have the Father, you have the Holy Spirit, you have Jesus. Alright, ano pa? Another passage, the book of Romans chapter 15, verse 16 and 30. Sabi ni Apostle Paul, sabi niya, I am a minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, being sanctified by the Spirit. Ulitin ko po, Romans 15, 16 and verse 30. Sabi ni Apostol Pablo, ako ay isang ministro ni Hesus Kristo, ministro sa mga hintil, at ang pinangangaral ko ay ebanghelyo ng Diyos, Diyos Ama. At sabi niya, ako ay binabasbasan ng Espiritu. Kalain mo, nandun sila lahat. Jesus Christ, nandun yung Ama or God, nandun din yung Espiritu. Ewan ko ba kung hindi nila pinaniniwalaan yan. Ano pa? Well, sabi pa rin ni Apostol Pablo, I beseech you for the sake of the Lord Jesus Christ, for the love of the Spirit, that you strive with me in your presence to God. Ulitin ko po, Romans chapter 15 verse 30. Tinatawagan ko kayo para kay Kristo Jesus, sabi niya, sa pagmamahal nyo sa Espiritu, na kayo ay tumulong sa akin, sa aking panalangin sa Diyos sa langit. Kalain nyo yan. Binanggit niya si Kristo, binanggit niya rin yung Espiritu Santo, at ang panalangin niya ay para sa Diyos sa langit. So ilan po yun? 3. Now there are so many passages in the Bible, brothers and sisters. Hindi ko pa maibibigay lahat para masasabi at mababasa. Pero kung meron kayong notes o kundi man, padala nyo sa akin yung email address nyo at ipapadala ko yung outline to para makita nyo po yung ibang versikulo. There are other New Testament verses spelling out the glorious truth of the triune God. For example, 2 Corinthians chapter 1, verse 21 and 22, verse 13 and 4, chapter 13, verse 14, Ephesians chapter 2, verse 18, Ephesians 4, 4 to 6, 1 Peter chapter 1, verse 2. Finally, dito sa ating prueba na there are 3 persons and 1 God. John chapter 15 verse 26. Sabi ni Kristo mismo nagsalita dito. Sabi ng Panginoon, but when the Counselor comes, whom I shall send to you from the Father, even the Spirit of truth, He will bear witness to me. John 14 verse 6. Pareho po yung John 15:26 at saka John 14:26. Ulitin ko po. Sabi ni Kristo mismo, kapag dumating na ang tagapayo, counselor, sa Griego, ang salitang ginamit ng Panginoon dito is parakletos. Paraklet sa iba. Parakletos, the comforter, the counselor, ang tagapayo, ay ipadadala ko galing sa aking Ama. Siya po yung Espiritu ng katotohanan. Siya ay magpapatotoo sa akin. So ilan sila doon? Galing sa Ama yung Espiritu Santo, magpapatotoo sa kay Kristo. So mayroong Espiritu Santo, Spirit of Truth, mayroong Ama, mayroong si Kristo. 3. Napakalinaw po mga kaibigan at mga kapatid. Now sa ating pong pagtatapos, sa ating leksyon na pinamagatan kong the Triune God or Godhead, Truth or Fiction. Ang Triune God, 3 persona sa pagka-Diyos, iisang Diyos. Hindi ko na ginagamit yung Trinity kasi ayaw nyo sa word na Trinity or Godhead. Sa Bible, may word na Godhead. Pagka-Diyos. Ito ba ay katotohanan o kathang isip lamang? Napakalinaw po mga kaibigan at mga kapatid na ito po ay katotohanan, hindi po kathang isip, pero ang iba, marami pong ayaw tumanggap niyan, nag-aalinlangan sila, may pagdududa sila. Nasa sa inyo na po ang konklusyon, mga kaibigan at mga kapatid. Kayo pong nanonood, kayo nakikinig sa programang ito sa radyo and of course sa YouTube pa rin. Know Your Bible program. The Trinity is a complex concept and not easily explained by human analogy. So ang idea po ng Triune God, 3 persons and 1 God or the Godhead, isa pong complex na idea, hindi simple na idea at mahirap tanggapin, mahirap ipaliwanag sa ating pag-iisip. Of course, we know that God, there is nothing impossible with God. But the Bible consistently presents God as one being with 3 distinct persons. Ipinipresenta po ng Pangbilya
na ang Diyos ay isang Diyos, subalit may tatlo pong pagkakakilala: Ama, Anak, at Espiritu Santo. This emphasis is not on three separate gods. Ito po ay hindi nagsasabi na tatlo ang Diyos, kung hindi iisang Diyos na may unique relationship between each other, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi pa naniintindihan ng karamihan yan, pero yan po ang katotohanan na makababasa natin sa Biblia. So brothers and sisters, yan po yung ating conclusion. Kung kayo po ay hindi pa tunay na Kristiyano ayon sa Biblia, kayo po ay aming inaanyayahan, sumampalataya kayo kay Kristo, believe and be baptized to be saved. Mark 16:16. At sabi pa rin ni Apostol Pedro, magsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong kasalanan at sa pagtanggap ng banal na Espiritu Santo. Gawa 2:38. Kung kayo po ay konbinsido na kayo po ay aming inimbitan, now is the acceptable time. Today is the day of your salvation. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. And of course, alam niyo yung invitation ng Panginoon sa Matthew 11:28 to 30. Come unto me all ye that labor and are heavy laden, sabi ng Panginoon sa Kristo, and I will give you rest, for my yoke is easy and my burden is light, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Marami pong salamat sa inyong pakikinig, sa inyong pagsubaybay dito sa YouTube channel, Know Your Bible Program. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At kung kayo po ay may mga katanong, may komento, please put them in the comment section. And of course, if you are requesting for the outline, give me your email address at ipapadala ko sa inyo ang outline ng message na ito. Marami pong salamat. God bless the message. We'd like to thank again our sponsors, World Radio International, through White Sparrow Road Church of Christ, ang ating po mga partners sa pangangaral, kapatid na Rico G. Canlas and his wife, Sister Sally of San Fernando City, Pampanga Congregation, kapatid na Rose and June Ontalasco na nasa Canada, kapatid na June and Sister Dina Coagiran of Metro Manila Congregation, Sister Beulah and Ed Lauder of California, and others. Kinati ko ang aking sister sa Cebu, Brother Nards and Bisping Tuanyo dyan sa Dao Capiz, and of course all over the Philippines, mga kapatiran sa La Union, Cabanatuan, Pangasinan, and many other places. At of course, we'd like to inform you that there is a mission team from Baguio Churches of Christ that are planning to go to Buntok Mountain Province come March 27 and 28. Ipagdasan nyo po, at kung ibig nyo sumama sa amin, you're also welcome. And of course, kung gusto nyo ring maging sponsor, hindi lang kasama sa pangangar kundi sponsor, pwede rin po. We are welcoming everybody. So, thank you very much. May God bless this lesson. Let's pray. Our God and Father in heaven, we thank you, Lord, through the Holy Spirit, that we have this message through the radio and of course sa YouTube. Pagpalain niyo po yung mensaheng ito. May the hearers and the listeners and of course the viewers will be able to understand the lesson, and bless them, O Lord, that they will be able to understand the concept of the triune God in three persons and one God. Bless us all, and all of this, O Lord, we pray in the name of thy Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.
Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.